dahil sa natakot si kalbong magsalita at mas pinili niyang manahimik, ay makikita naman natin si Dangguang na nakaluhod, habang sa kanyang isip naman ay napamura na lang siya dahil hindi na niya magawang maigalaw ang kanyang dalawang paa. At habang lugmok si Dangguang dahil sa pinsala sa kanyang paa, ay sinabihan siya ni Kim Gon na mayroong kasabihan sa mundo ko, kung saan ako nanggaling. Na makakaligtas ka lamang sa yungib ng tigre basta't panatilihin mo lang ang iyong talas ng isip sa iyong buong paligid. Pero sa totoo lang, ito ay hindi totoo. Upang makalabas sa lungga ng tigre ng buhay, sabay tutok ng baril sa ulo ni Dangguang at sinabi ni Kim Gon, na ang kailangan mo lang ay magkaroon ka ng isang baril. Habang si Dangguang naman na di nagsalita ay napasabi na lang na kung talaga bang mamamatay na ba ako sa gabing ito. At makikita natin na pinagpawisan si Dangguang, habang sinasambit niya ang pangalan ng cult leader, at ipinaliwanag niya kay Kim Gon na ito ay isang pagkakamali ko. Dahil ako ay isang immature, at dugtong pa niya na sa susunod ay sisiguraduhin kong pag-iisipan ko ito ng 2 beses mula ngayon, at nagmamakaawang sinabi ni Dangguang kay Kim Gon, ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na palem na sayo. Bang! At natatawang sinabi ni Kim Gon na tingnan mo ang nakakatawang itsura mo sabay tawa ng malakas. Habang si Dangguang naman na pinagpawisan ay dahan daw ang binuksan ang kanyang isang mata na may takot peren sa kanyang mukha, habang tumatagaktak ang pawis nito. At nagtataka niyang tiningnan ang ating bida na papaalis, at habang nakatalikod si Kim Gon ay sinabihan niya si Dangguang na utang mo sa akin ang iyong buhay, sa susunod ay huwag ka nang kumilos ng katulad nito. At napatahimik na lang si Dangguang, habang pinagmamasdan niya si Kim Gon na umaalis. Habang sa kanyang isip naman ay sinasabi nito na parang nakakaramdam ako na parang may mali, ngunit sa parehong oras, ay hindi kailanman. At napapunas na lang siya sa kanyang luha sa ilong, habang sinasabi na ito na ba ang kapatiran at pagkakaibigan. Habang si Kim Gon naman na di may pinta ang mukha ay iniisip nito, habang napamura na lang siya dahil sa naubusan na siya ng bala, at dugtong pa niya na akala ko ay doon na ako mamamatay. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono at napangiti na lang siya habang sinasabi niya sa kanyang isip na bingo. At habang tinitingnan niya ang kanyang telepono ay nakita niya ang nakasulat na misyon, at ito pala ang dahilan kaya pumayag si Kim Gon sa duelo nila ni Dangguang dahil pala sa misyon na ibinigay sa kanya na talunin ng 5th Elder nang hindi niya pinapatay. At dahil sa nakumpleto ang misyon ay mayroong basic rewards na matatanggap si Kim Gon na 2 magazine na may 30 bullets. Nang biglang may napansin si Kim Gon, at nagtanong siya kay Dedok na 4 lang ba silang lahat na mga elders. Sumagot naman si Kalbo na hindi, dahil 5 silang lahat na mga elders. At dugtong pa niya na ang 3rd elder ay kasalukuyang wala dito ngayon. Samantala sa lokasyon naman kung nasaan ang 3rd elder ay may makikita tayong mabilis na pinagpapaslang ang kanyang mga kalaban at makikita natin ang isang babae na parang isang halimaw, at kakatapos lang sa kanyang ginawang atake. Ito pala ay ang 3rd elder, at nakarating na sa kanya ang balita na patay na ang kanilang dating cult leader at may bago na silang cult leader ngayon, at pinalitan na rin ang pangalan ng kanilang Blood Death Cult, at ito ay naging Mongo Cult na. At nagtatakang nagtanong ang 3rd elder sa kanyang tauhan na nangyari ba ang lahat ng iyon habang wala ako. At sumagot naman ito na oo, at iyon ang totoo 3rd elder. Sinabi naman ng 3rd elder na, habang narito ako nagpapakahirap upang lamang muling buhayin ang cult. At napabuntong hininga na lang ang 3rd elder habang sinasabi nito na seryoso ba sila. Ngunit gayon pa man ay tinalo pa rin niya ang cult leader at pati ang 5th elder. Ang ibig lang sabihin ay, at di niya tinuloy ang kanyang sasabihin dahil sinabihan niya ang kanyang tauhan na kailangan niyang mamit ang kanilang bagong cult leader. At dugtong pa niya na tapusin na nila ang kanilang ginagawa upang makaalis na sila kaagad. At upang makilala na nila ang bagong cult leader. Ito pala ay si Jin Huaran, ang babaeng 3rd elder. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ay bigla na lang nag-ingay si Mongo, habang tinatanong ito ni Kim Gon na kung bakit napakaagang nag-ingay nito. At dugtong pa niya na kung nagugutom ba ito, at kung gusto ba nito ng pagkain. Ngunit bigla na lang bumungad sa harapan ni Kim Gon ang nakakatakot na itsura ni Dangguang at kumikinang pa ito sa tuwa, habang binabati niya ng magandang umaga si Kim Gon. Ngunit imbis na bumati pabalik ay sinapak niya ang pangit na umagang bumungad sa kanya.
At dahil sa lakas ng suntok ay napangiwi na lang si Dangguang, habang minumura siya ni Kim Gon at sinabi niya na tinakot mo naman ako sa gwapo mong mukha. At dugtong pa ni Kim Gon, habang sinasabi niya kay Dangguang na siguro, umiral na naman ang kademonyohan ng aking kamay, gumalaw. Sabay tanong niya kay Dangguang na kung ano ang kailangan nito sa kanya. At sumagot naman si Dangguang, habang hinahawakan niya ang kanyang dumudugong ilong. At sinabing nakatayo lang naman ako bilang isang bantay sa gabi habang ikaw ay natutulog. At dugtong pa niya habang nakangiti na baka sakaling mayroon man mga ahas na disturbuhin ka sa iyong pahinga. Ngunit sinabihan lang siya ni Kim Gon, na ngunit bakit pakiramdam ko ay parang tinatakot mo pa ako. Sabay mura niya kay Dangguang at sinigawan niya ito na lumaya sa kanyang harapan. At makikita natin si Dangguang na umaalis habang may malungkot na mukha habang sinisinghot ang kanyang dugo sa ilong. At nang makita ito ni Kalbo ay lumabas na lang ang pawi sa kanyang makinis na ulo. Nang biglang tinanong siya ni Kim Gon na kung ano ang kailangan din nito sa kanya. Sumagot naman si Dedok na hindi ba't sinabihan mo ako na magpunta dito ngayong umaga. At agad namang naalala ni Kim Gon at sinabihan niya si Kalbo na tipunin mo ang lahat ng mga elder, dahil may itatanong ako sa kanila tungkol sa ilang mga bagay. At lumipas ang ilang sandali, ay makikita natin ang mga elder at si Kim Gon na nasa loob. Habang sinabihan niya ang mga ito na dahil sa nandito na kayong lahat, ay maaari na ninyong ipaliwanag sa akin. Sabay tanong niya sa mga ito na kung bakit siya ang kanilang tagapagligtas. At kung bakit kailangan nilang sakupin ang buong Murm. At nagtaas naman ng kamay si Du Cholho na cult leader, ako na ang magpapaliwanag. At sinabi na nga ni Du Cholho na ang alliance ng Orthodox sect ay tanyag bilang Murm Alliance. Ang Blood Death Cult ay itinuring nilang bilang isang tinik sa kanilang mga mata. At ang rason sa kung papaanong hindi nila ito gusto, sa kabila ng pagkakaroon ng magkakaibang values at pagtuturo, ang aming cult ay umuunlad. Ang selos na iyon ay agad na naging isang nagniningas na palaso na nakatutok sa amin. At nang mangyari ang sakunang iyon ay marami ang humihingi ng tulong upang iligtas sila sa kamatayan. Ang mga bata at mga elders ay walang awang pinagpapaslang ng mga ito. Sa kadahilan ng napakalaki ng pagkakaiba sa bilang ng lakas at bilang ng mga kaaway ay kung saan sa huli ay natalo kami, at ngayon ay naging target na kami, hindi lang ng Orthodox sect, ngunit pati ang unorthodox sect na rin. At nagtanong naman si Kim Gon na kaya ba hindi kayo hiwalay sa sekta ng Orthodox at hindi rin sa unorthodox sect. At sumagot naman si Du Cholho na tama, sabay tayo sa upuan, dahil lagi naming sinusunod ang aming mga natatanging paniniwala. At mamuhay ng mapayapa sa kabila ng ibang mga sekta, ngunit mula noon ay naging ganito na ito. At dugtong pa niya na nais naming magkaisa ang malaimpyernong mundo ng Murm sa ilalim mo, aming pinuno at tagapagligtas ng aming cult, at magdadala ng kapayapaan dito sa Murm. At sa mga narinig ni Kim Gon ay naging seryoso ang kanyang mukha, habang patuloy pa rin sa pagsasabi si Du Cholho na upang makamit ito sa loob ng 1 taon, gayunpaman, tulad ng plano mong gawin, ay, sa totoo lang, ito ay imposible. Ngunit biglang sinabi ni Kim Gon na oy, bakit ko namang pakikialaman ang kapayapaan ng cult na ito? At dugtong pa niya, habang nandidilat ang mata na hindi ako isang uri ng fucking Power Ranger. At nang marinig ito ng 2 bugok na elder sa gilid, ay napatahimik na lang ang mga ito, habang patuloy pa rin si Kim Gon sa pagsasabi na pag-isahin ang Murm ng mapayapa. Ito ay impyerno, iyon ay isang bagay na hindi pa nagagawa ng Korea. At dugtong pa niyang tanong na kung bakit ako ang inyong tagapagligtas. At sumagot naman si Dedok, habang kinakabahan ay sinabi niya na ang totoo nito ay hindi namin alam ang eksaktong tao na nag-summon sa iyo bilang aming tagapagligtas. At napawat na lang si Kim Gon, habang tinitingnan niya si Kalbo nang may inis sa kanyang mata. At dugtong pa ni Kalbo na dahil sa araw na iyon kung saan ay inaatake sila ng Murm Alliance. At ipinakita na nga ang nakaraan kung saan ay pinapatigil ni Kalbo ang lalaking lumapit sa kanya, at nagmamakaawa niyang sinabi na ako ay isang mababang tagapaglingkod lamang na sinusunod ang mga ipinag-uutos sa akin. Ngunit sinabihan lang siya ng lalaki na napakaganda ng pagpapanggap mo, hindi ito nakakatuwa na sabihin mo yan habang nakasuot ng magarbong damit. At napatulala na lang si Kalbo habang tinitingnan ng lalaking nagsasalita,
ngunit ang kanyang ipinagtaka kung sino ang katabi ng lalaki na nakasuot ng maitim na balabal. Ngunit dito napansin ng lalaki habang patuloy Perrin sa pagsasabi ang lalaki na hindi mo maipagkakaila ang sumpa na nasa ulo mo kalbo. Nang biglang lumapit ang misteryosong lalaki, at nagtataka na lang ang lalaki kung sino itong nakasuot ng balabal. At minura niyang tinanong ang lalaki na kung saan ito nanggaling. Sabay sabing ipakita mo, ngunit di niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil isang mabilis at malakas na atake ang tumama sa kanyang mukha, dahilan ng pagpilipit ng kanyang leeg, na kaagad binawian ng buhay. Habang si kalbo naman na nakita mismo ang nangyari ay napasigaw na lang at napasabi na ito ay napakakarumal-dumal. At makikita natin si kalbo na nagpapanggap na may sakit sa harap ng misteryosong lalaki, habang naghiwalay ang mata nito sa magkabilang gilid, sinasabi nito na siya ay isang matanda na at may sakit, at dugtong pa niya na siya ay hindi na magtatagal upang mabuhay, at nagmamakaawa niyang sinabi na spare ang kanyang buhay. Ngunit may hinagis lang ang misteryosong lalaki na isang kasulatan, at sinabihan niya si kalbo na sa tamang oras, araw, at lokasyon, ay lilito ang isang tagapagligtas na magbubuklod sa Myrm. At dugtong pa niya na kaya paghandaan mong mabuti at tanggapin mo siya. Habang si kalbo naman na natatarante na tiningnan ng kanyang hawak na kasulatan, ay sinabi niya sa misteryosong lalaki na teka lang, at ano ang ibig mong sabihin? Sa isang tagapagligtas, ngunit tumalikod lang ang lalaki at naglakad habang sinasabi nito na basahin mo na lang ang sulat at maiintindihan mo ito. Habang si kalbo naman ay pinahinto ang lalaki at tinatanong niya ito na kung sino ito. Ngunit wala man lang naging tugon ang misteryosong lalaki. At sumagot naman si Kim Gon, na kung ganun, ay sinabi mo na hindi mo alam kung sino ang misteryosong taong iyon. At sumagot naman si kalbo ng oo, ito ay tama, ngunit gayon paman, ay may nakikita akong isang bagay na mas malinaw. At nagtanong naman si Kim Gon na kung ano naman ito. At seryoso namang sinabi ni Deduk na ito ay isang katulad kong kalbo. At napasabi naman si Kim Gon na mula sa isang kalbo at may isa pang kalbo puro kalbo pati yung mga nanonood nito ay puro kalbo. Habang napaisip naman si Kim Gon na kung pagsasamahin ito ay equals 0 kasi puro kalbo. At dugtong pa niya na ang misteryosong taong iyon ay isa sa dahilan upang naipadala ako dito. Ngunit ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit ako ipinadala dito, at ano naman kaya ang layunin ng taong iyon. Nang bigla na lang may sumigaw mula sa labas at nagmamadaling pumasok sa silid habang sinasambit ang cult leader at ang mga elders. At makikita natin ang duguan na lalaki habang humihingi ito ng tawad sa pang-aabala sa kanilang pagpupulong, at dugtong pa niya na mayroong silang isang urgent issue. At dugtong pa niya na sa tingin ko ay kailangan niyo itong makita ng sarili niyong mga mata. Naikinabigla naman ni Kim Gon, at napapatanong na lang siya na kung ano kaya ito. Habang lumalabas sila ng pagoda ay bumungad kaagad sa kanila ang nagkalat at mga nakahandusay na mga bangkay na miyembro ng Mongo cult. Nang biglang may nagtanong sa ating bida na kung ito na ba ang bagong cult leader ng Blood Death Cult, I mean Mongo cult. Naikinainis naman ni Kim Gon, habang ang taong nagsasalita naman ay patuloy Perrin sa kanyang sinasabi, at may pangungutya pa nitong sinabi na pasensya ka na patungkol sa iyong mga tauhan. Patuloy kasi nila akong pinipigilan at ayaw papasukin. At may pang-iinsulto niyang sinabi, ngunit huwag kang mag-alala ng sobra sila ay mga buhay pa naman. Ang taong ito ay si Jiung Gopong, ang Ghost Sword Sect leader. At sinabi naman ni Kim Gon, na okay sige, papakinggan ko muna ang mga kabalbalan mo. Sabay tanong ni Kim Gon na kung bakit ito nagpunta dito at anong bagyo ang nagdala sa iyo upang sumugod ng ganito kaaga, at may mga kasama pang mga suicide bomber. Habang makikita naman natin sa mga pagmumukha ng mga ito na wala pang krimen suspect na. Lalo na yung sect leader nila, kasing sama ng mukha ng mga basher natin dyan, halang umiti pa ang animal. Balik sa ating kwento sinabi ng Ghost Sword na matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito upang e-take over ang sirang Blood Death Cult na ito. Dahil kailan lang ay narinig ko ang pagkamatay ng sect leader ng Blood Death Cult, I mean former Blood Death Cult, ay pinatay lamang ng isang hindi kilalang tagalabas, papaano naman ako mananatiling tahimik kung nasa harapan ko ang mapang-akit na biktima? Ngunit si Kim Gon naman ay naiinis niyang tinatanong ang Ghost Sword na kung nagpipresenta ba ito ng kanyang bunganga, or ano.
At dugtong pa ni Kim Gon na kung bakit ito nagsasalita ng sobra. At tinanong niya ito na kung nagpunta ba ito rito upang angkinan ang isang walang laman na bahay, iyon ba ang gusto mong sabihin? At tumawa naman ng malakas ang Sword Demon na mas lalong nagpapangit ng kanyang pagmumukha, at sinabihan niya si Kim Gon, na matalino ka naman pala tulad ng iniisip ko. At dugtong pa niya, habang tinatanong niya ang ating bida, na ngayon ay alam mo na ang intensyon ko sa pagpunta rito, ano naman kaya ang magagawa mo? Habang si Kim Gon naman na may dinudukot sa kanyang gilid ay sinabi niya sa Ghost Sword na ano sa palagay mo ang gagawin ko matapos mong sabihin ang mga salitang iyon. Hindi ba ito obvious? Sinabi naman ng Ghost Sword na iniisip ko pa naman na matalino ka, pero sa tingin ko ay isa ka rin palang tanga. Sabay handa ng kanyang atake. Ngunit biglang may nagsalita sa kanyang likuran at tinanong niya ang Ghost Sword na may dahilan ba talaga para ikaw mismo ang mag-handle nito gamit ang iyong sarili, Sect Leader. Dahilan upang mapatigil ang Ghost Sword, sabay lingon sa taong nagsasalita. At makikita natin ang Suicide Bomber na kasama ng Ghost Sword at may pagyayabang nitong sinabi na si Sahayok-yangs ay wala dito ngayon, at dugtong pa niya na siya na raw ang bahala sa ating bida. At ang pangalan ng malaking taong ito ay si Jeong Jinang, Ghost Sword Sect No. 2. Nang makita ito ni Kim Gon, ay tumulo ang kanyang pawis sa mukha at napamura na lang siya na dahil sa laki ng taong ito. At napapatanong din siya na kung anong meron sa malaking palakol na yan. Napasabi na lang siya na wag mong sabihin na may plano kang hatiin ang ulo ko gamit ang palakol na hawak mo. At makikita natin ang Suicide Bomber na sumugod na kaagad, habang sinasabi nito na bakit mo naman nasasabi ang obvious. At dugtong pa niya na wag kang mag-alala gagawin ko lang naman ito ng mabilis. At bumulusok na nga ng mabilis ang Suicide Bomber patungo kay Kim Gon, habang si Kim Gon naman nagulat ay napasabi na lang na napakabilis naman ng taong ito. Habang nakatingin siya sa kay Jeong Jinang ay may napagtanto si Kim Gon, habang kinukuha niya ang kanyang baril. Ay nagulat na lang siya na wala pala siyang dala, at napapatanong siya na kung nasaan kaya ang kanyang baril. Samantala si Jeong Jinang ay nagpakawala na ng malakas na atake patungo sa ating bida. At makikita natin ang palakol na malapit ng tumama kay Kim Gon, nang bigla na lang may sumalo sa atake ni Jeong Jinang, at nagsitalsikan ng dugo sa mukha ni Jeong Jinang ng taong tinamaan ng palakol nito. Ngunit nagawa pera na magsalita ng taong sumalo ng malakas na atake, at sinabi pa nito kay Jeong Jinang na ang lakas naman ng loob mong pagsalitaan ng masama ang aming cult leader sa harapan pa mismo namin. Habang si Kim Gon naman na nabigla at natulala na lang sa ginawa ng kanyang elder at makikita natin na ito pala ay ang baboy na si Yukpei at ito pala ang sumalo ng malakas na atake gamit ang kanyang mga braso, at dahil sa tigas at kapal ng balat nito ay maliit lang na sugat ang natamo nito. Habang may pagyayabang niyang sinabi, na di mo man lang ako magawang magalusan ng ganyang atake. Ngunit sinabihan naman siya ni Dangguang na hoy, dumudugo ang mga braso mo. Pasensya na sa disturbo. Boss, munting paalala lang, kung nagustuhan mo ang ating kwento ay paki-like, comment, share and subscribe na po sa aking channel. At kung may mga ads man po ay sana wag niyo po itong skip para makatulong po sa akin. Tsaka wag po kayong magalit dahil ang ads ay pang break time yan sa nakatutok mong mga mata sa screen. Yun lang po, God bless, at dugtong pa niya na pero tama naman ang isa sa mga sinabi mo. Parang hindi sapat ang paglusob sa aming Monggo cult, at lantaran mong pinagbantaan ang aming cult leader. Ito ay isang kasuklam-suklam na krimen sabay atake niya kay Jeong Jinang ng kanyang malakas na fist technique, habang makikita naman natin sa mukha ni Dangguang na may intensyon na pumatay. At tinamaan na nga sa mukha ang hangal, at dahil sa malakas na suntok ay tumilapon ito ng napakabilis na nagdulot pa ito ng malakas na pagsabog, habang ang mga kasamahan nito ay napatulala na lang sa kanilang nakikita. Habang si Dangguang naman ay nanlilisik ang mga mata ay sinabihan niya si Jeong Jinang na pagbabayaran mo ito ng buo ng iyong buhay. Habang si Kim Gon naman na tahimik lang ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na alam kong malakas si Dangguang, pero ang di ko inaasahan ay lumampas pa ito sa ekspektasyon ko. At bukod doon ang incompetent na mukhang baboy na ito ay sa halip ito ay kapaki-pakinabang. Kung mahusay kong lalaruin ang aking mga baraha, ang pagsakop sa merm ay hindi na imposible. Habang ang Ghost Sword naman ay sinabihan niya si Kim Gon na so ngayon ay gumamit ka ng kaduwagan na pamamaraan.
At nakangiti nitong sinabi na parang demonyo at sinabihan niya si Kim Gon na panuurin mong mabuti habang ang iyong desisyon ay humahantong sa pinakahuling pagbagsak ng iyong cult. Habang si Kim Gon naman naglalakad palapit kay Dangwang at Yukpei, ay seriusong sinabihan ang Ghost Sword na oy, matanda, grabe, bakit ang daldal mo? At dugtong pa niya na isang beses ko lang ito sasabihin at makinig kang mabuti. Hindi ako nagpapadala sa tao ng isang laban, pero hindi ko rin sila hahayaang mabuhay. At nagsalubong na nga ang tingin ng dalawa, at sabay nilang sinigaw na patayin silang lahat, habang si Dangwang naman ay sinabi nito sa Ghost Sword na hinihintay ko talaga na sabihin mo ang salitang iyan. Sabay talon at sumugod agad sa mga kalaban, habang si Kim Gon naman ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na sa katunayan siya ay tila kapaki-pakinabang. Habang paglingon niya naman kay Yukpei na gumulong pababa ng hagdan, ay napasabi na lang siya na hindi ako sigurado patungkol sa isang yan. Habang gumugulong si Yukpei ay napasigaw na lang ito na nagkamali siya ng kanyang paghakbang. At kung maaari ay saluhin siya ng sinuman. Habang si Dangwang naman ay maayos ang paglapag sa sahig. Habang nanlilisik ang mga mata nito ay hinamon niya ang kanyang mga kalaban na lumapit na kayo sakin. At makikita natin ang mga suicide bomber na sabay-sabay na sumugod sa kanya. At makikita natin sa mga mata ni Dangwang ang gigil sa pakikipaglaban, sabay sugod sa mga ito. At umatake na ang isa gamit ang kanyang espada, ngunit madali lang itong naiwasan ni Dangwang sabay atake niya ng kanyang death blow, at buong-buo na sinalo ng kalaban. Habang ang dalawa naman na sabay na umatake ay napakadali lang hinawi ng kanyang kamay at agad na tumilapon ang mga ito. Nang bigla na lang mayroon siyang napansin sa kanyang likuran, at makikita natin ang pagmumukha nito na talagang walang magandang gagawin, habang sinisigaw nito na mamatay ka na. Sabay tusok kay Dangwang, kasabay ng pagtalsak ng mga dugo, at makikita natin ang dalawa habang nakatayo, habang sinasabi ng mukhang burat na ang espadang ito ay ibinigay pa sa akin ng aking ama na si Lapu-Lapu bilang pamana. Ngunit nakangiti lang si Dangwang na parang tanga, habang hinahawakan ang espada ng pangit na nilalang. Sabay basag sa ipinagmamalaki nitong sandata, at biglang dinakma sa leeg ang mukhang palaka, na ikinagulat naman nito. Habang inaangat, ang hangal ay nagkisi-kisi ang buang sabay ibinagsak ng malakas sa lapag, at agad na binawian ng buhay. Habang may pangmamaliit na sinabi ni Dangwang na napaka-laughable skill. Nang bigla na lang may napansin siya sa kanyang gilid kasabay ng kanyang paghahanda upang suntukin ang taong papalapit, ngunit paglingon niya ay si Yukpei pala ang taong ito. Habang sinasabi nito na huwag kang mag-alala brother, ako na ang bahala sa likuran mo, habang maraming sugat ang mukha at ang mga braso nito. Habang si Dangwang naman ay sinabihan niya si Yukpei na teka lang, nagdudugo pa rin ang mga sugat mo. Nang bigla na lang may sumugod kay Yukpei na mukhang mandurukot ng manok ng kapitbahay, habang sinasabi nito na titingnan natin kung makakaya mo itong suluhin, kasabay ng kanyang paghawi ng espada. Ngunit bigla na lang siya nagulat dahil imbes na manok ang kanyang nanakawin ay napagtanto niya na baboy ramo pala ang nasa kanyang harapan. Habang si Yukpei naman ay sinangga lamang ng isang kamay ang atake, at sinabihan niya ito na hindi ko pa ba nasabi na ang ganyang atake ay hindi magdudulot ng kahit isang gasgas man lang sakin. Habang sinabihan naman siya nito na hoy, dumudugo ang mga sugat mo. Ngunit pinatahimik naman siya ni Yukpei, habang sinasabi niya na pagsisihan mo na lang ang mga kalukuhan mo sa impyerno. Sabay suntok ng malakas na agad na tumama sa mukha ng patay gutom. Ngunit di man lang nasaktan ng hangal, at napagtanto pa nito na nakakaramdam siya ng masarap kasing sarap ko. Habang si Yukpei naman ay tinanong niya ang lalaki na kung anong tinitingin-tingin mo. Gusto mo pa bang masuntok ulit? Ngunit sinabihan lang siya ng hangal na pakiusap bigyan mo ako ng isang full massage. At ipinakita naman ang kakayahan ni Yukpei na isang katangian, massage hands, at mayroong attack power 0. Habang si Kim Gon naman na pinapanood si Yukpei ay bakas ang inis sa kanyang mukha. Habang may makikita tayong dalawang pusit sa likuran ng ating bida upang palihim na umatake. At nagtinginan pa ang mga ito, habang nakangiti at sinasabi rin ng dalawa na hindi sila makapaniwala na ang taong ito na tinatawag ang kanyang sarili bilang isang cult leader ay nagawa nilang makapunta sa likuran nito ng napakadali. At sinabi din ng mga ito na siguro ay gumamit ang ating bida ng isang trick upang manalo sa former cult leader.
At dugtong pa ng mga ito na kung ganun ay papatayin ka namin dito ngayon. At sabay na sumugod ang mga ito sa ating bida, ngunit pagtingin ng isa kung saan nakatayo si Kim Gon ay napapatanong na lang ito kung saan nagpunta ang ating bida, nang biglang may tumawag sa kanyang likuran, at makikita natin si Kim Gon na parang demonyo, habang sinasabi niya na bakit nakatingin ka sa maling direksyon. Habang sumagot pa ito ng teka lang ngunit di na naituloy ang kanyang sasabihin, kasabay ng pagpilipit sa leeg nito, na agad binawian ng buhay. Habang ang kasama naman nito ay natulala na lang sa kanyang nakikita at di siya makapaniwala na ganun-ganun lang na mamamatay ang kanyang kasama, habang magsasalita pa sana siya upang tanungin ang ating bida, ngunit agad siyang inatake sa leeg ni Kim Gon ng napakabilis. Na agad humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Nang matapos si Kim Gon ay napalingon naman siya sa direksyon nila Dangguang ngunit nakita niya na may papasugod pa sa kanya na 2 ongas. Habang sinabihan niya ang mga ito na seryoso ba ang mga bastard na ito. At dugtong pa niya habang inaangat ang kanyang patalim, na sa tingin ba ng mga kumag na ito ay madali akong kalaban. Sabay dash ng napakabilis at isa-isang ginilitan ang mga ito. At biglang tumalon ng mataas upang pumunta sa isa pang kalaban. Sabay tirek ng patalim sa ulo nito, na parang isang halimaw na si Kim Gon sa kanyang ginawang atake. At sinabihan niya ang mga ito na mayroon akong isang payo sa inyo, para sa susunod na aatakihin niyo ang isang tao. Ay kailangan niyo munang alamin ang kakayahan ng iyong kalaban. Habang sa kabila naman ay makikita natin si Dangguang nakakatapos lang sa pag-aasikaso sa kanyang kalaban. Ay napalingon na lang siya sa lokasyon kung saan sinasabi niya na parang mayroong isang bagay na dahan daw ang papalapit sa kanya, at di nga siya nagkamali dahil may mabilis na atake ang patungo sa kanya, ngunit mabilis niya lang itong naiwasan. At makikita natin ang ghost sword pala ito, at dahil sa lakas ng atake ay nagdulot ito ng crack sa sahig at ang malakas na pagsabog ng enerhiya sa kinatatayuan ni Dangguang, habang si Dangguang naman ay mabilis na dumistansya sa ghost sword upang di siya ulit atakihin ng pangit na ito. At nang makadistansya na si Dangguang ay sinabihan niya ang ghost sword na para sa isang leader ng sekta. Ang paggamit ng isang pagsurpresang atake. Ito ay kahihiyan sa iyong sarili. Nang bigla na lang nakaramdam si Dangguang ng kakaiba sa kanyang katawan. At napapatanong na lang siya kung bakit siya nahihilo. Habang ang ghost sword naman ay nakangiting sinabihan si Dangguang na kung iisiping mabuti, nabuo ang laso na iyan upang i-assassinate si Sahayokyong. At ito ay magiging madaling gamitin tulad nito. Sabay atake niya kay Dangguang habang sinasabi nito na ipapadala kita sa tabi ng iyong former cult leader. Ngunit sinabayan pa rin ito ni Dangguang nang walang bakas ng takot sa kanyang mukha. At nagtama na nga ang kanilang mga atake, dahilan ng pagkawasak ng sahig dahil sa malakas na impact sa buong paligid. At parehong napaatras ang dalawa, habang si Dangguang naman ay napasabi na lang na ang lason ay pinipigilan ng aking inner arts form na umabot sa aking kamao. Habang si Kim Gon naman na nakita ang labanan ng dalawa ay di may pinta ang mukha at napatahimik na lang saglit. Habang may kinakapa siya sa kanyang gilid ay sinasabi niya na hindi maganda ang nararamdaman ko patungkol dito. At dugtong pa niya habang nagagalit na kung nasaan na kaya ang kanyang baril sa ganitong kadelikadong sitwasyon. Nang bigla na lang narinig niya ang kanyang aso na tumatahol, at napalingon na nga si Kim Gon sa direksyon kung nasaan ito, habang makikita natin na kagat-kagat ni Mongo ang baril ng ating bida. At mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. At napasabi na lang si Kim Gon kay Mongo na ang aking matalinong alaga, sabay tanong niya kay Mongo na kung saan niya ito nahanap. Kung ako si Mongo babarilan ko ang kumag na amo kong ito. Habang tinitingnan ni Kim Gon ang dalawa ay napasabi na lang siya na hindi madaling manalo laban sa mga taong ito nang wala ang aking baril. Ngunit ang bilang ng mga bala na mayroon ako ay limitado, at hindi ko maaaring gamitin sa kanila nang walang ingat. Gayunpaman ay hindi ko naman hahayaang mabuhay ang mga banta na ito. Sabay tutok ng kanyang baril. Ngunit agad siyang napatigil nang bigla na lang mayroon siyang napansin sa itaas. Habang si Dangguang naman ay dihado sa laban dahil sa lason, ay malakas na tumawa ang ghost sword habang tinatanong niya si Dangguang na kung nasaan na ang prestihiyo ng Blood Death Cult ito ba ay naglaho na. At nakangiti niyang sinabi na ngayon ang Blood Death Cult, Mongo Cult ay magiging pag-aari ko na.
Ngunit may mga kadena na biglang pumulupot sa kanyang leeg at napatingin na lang si Dangguang sa itaas, habang may makikita tayong dalawang babae na may hawak ng kadena, at may isa pang sumulpat na lang bigla sa itaas nito habang pulang-pula at nanlilisik ang mga mata na parang isang demonyo. Habang ang Ghost Sword naman na humihingi pa ng awa na pakawalan daw siya ng mga ito, ngunit isang mabilis lang na pag-slash ang isinagot ng mga ito sa kanya, at makikita natin ang pagkahati sa dalawa ang katawan nito mula ulo hanggang paa. Habang makikita naman natin ang babaeng may gawa ng ataking iyon.